Mga bagay na ikinaiinis ng mga lalaki sa mga babae. Una, hindi nagsasabi ng tunay na saloobin. Likas sa mga babae ang hindi pagsasabi ng tunay na saloobin. Ayaw kasi nila na magmukhang mababa at kahiya sa harap ng lalaking mahal nila. Minsan pa nga iba ang sinasabi nila kaysa sa gusto nilang mangyari. May iba nga sinasabing ayaw nila subalit ang totoo gusto pala. Huwag nyo naman masyadong pahirapan ang lalaking mahal nyo. Kung ano yung nais nyo, sabihin mo sa kanya ng diretsyo, hindi yung mangangapa pa siya kung ano ang ibig mong sabihin. Alalahanin mo hindi manghuhula ang partner mo para mahulaan niya kung ano ang gusto mo. Pangalawa, pagsusungit. Walang sino mang tao ang may gusto ng masungit na partner. Na paggising mo pa lang sa umaga nagbubunganga na. Maliit na isyu lang nagsasalita na agad ng hindi maganda. Hindi susi ang pagsusungit upang magkasundo kayo kundi pakikipag-usap ng maayos sa partner mo. Kung may lalaki mang magtiyagang pakisamahan ka ngayon kahit masungit ka, balang araw mapapagod din siya sa ugali mo. Pangatlo, gusto mo siyang baguhin. Kung gusto mong baguhin ang isang tao dahil marami kang bagay na hindi gusto sa kanya, mag-isip ka muna. Magagawa mo bang baguhin ang karakter ng isang tao na ilang taon nang nabuo? Hindi mo siya ganon kadaling baguhin. Kung naiinis ka dahil hindi mo siya mabago ayon sa gusto mo, mas ikinaiinis niya ang ginagawa mo. Pag mahal natin ang isang tao, mahalin natin siya ng buong buo pati hindi magagandang katangian na meron siya. Dahil kung hindi mo matanggap kung ano at sino siya, pareho lang kayong magdurusa. Mas mabuti pang palayain mo na lang siya upang makahanap siya ng taong kayang tanggapin ang mga kapintasan niya. At ikaw makakita ng taong gusto mo na di mo na kailangang baguhin pa. Pang-apat, lagi mo siyang pinagseselos. Ano ang mararamdaman mo kung makita mong may kasamang iba ang partner mo? Di ba masasaktan ka at magseselos? Kung ano ang mararamdaman mo ganun din ang mararamdaman niya pag nakita niyang may kasama kang iba. Maraming babae ang pinagseselos ang mga partner nila upang makumpirma kung mahal nga ba sila nitong talaga. Hindi na naman kailangan pang pagselusan mo siya, ipakita lang niya sa pamamagitan ng salita at gawa, ayos na yun. Panglima, babaeng nagpapakipot. Kung isa kang teenager, ayos lang na magpakipot ka. Subalit kung nasa hustong gulang ka na, hindi mo na dapat na ginagawa. Lalo na gusto mo na ng seryoso at permanenteng relasyon. Ayaw ng mga lalaki yung mga babaeng nagpapakipot at parang naglalaro lang. Kung gusto ka ng isang lalaki, at ganun din ang nararamdaman mo sa kanya, walang dahilan upang magpakipot ka pa. Pang-anim, babaeng ayaw mahiwalay sa partner. Kahit gaano nyo kamahal ang isa't isa at gusto nyo palagi kayong magkasama. Isang araw magkakasawaan din kayo, lalo't ayaw ng mga lalaki ng babaeng hindi humihiwalay sa kanya. Alalahanin mo na may kanya-kanya kayong buhay na dapat gampanan. At may mga taong malalapit din sa inyo na nangangailangan ng presensya nyo. Pang-pito, babaeng umaasa lang sa partner nila. Noon lalaki talaga ang nagtataguyod ng pamilya at yun ang gusto ng mga lalaki upang masabi na mabuti silang padre de pamilya. Habang ang mga babae nasa bahay at naghihintay lang sa may uuwing pera ng lalaking asawa. Kung laging ganito ang isang babae at wala siyang gagawin upang kumita ng sarili niyang pera. Darating ang araw na mapapagod sa ganitong sitwasyon ang inyong mga asawang lalaki. Ayon sa pag-aaral mas mataas ang respeto at pagtingin ng mga lalaki sa mga babaeng kumikita ng sarili nilang pera. Bukod sa nakakatulong siya sa kanyang pamilya kaya rin niyang bilhin ang mga pangangailangan niya nang hindi umaasa sa pera ng partner niya. At ana't anuman ang mangyari kaya mo ang sarili mo nang hindi umaasa sa iba. Pangwalo, ikinukumpara mo siya sa ex mo. Okay lang naman pag-usapan ang tungkol sa nagdaang relasyon subalit kung wala ka ng bukang bibig kundi ang ikumpara siya palagi sa ex mo. Ibig sabihin lang nito hindi ka pa totally na nakapag-move on sa ex mo at masakit ito sa partner mo. Hindi lang feelings niya ang masasaktan kundi pati na rin ang pinakaiingatan niyang pride.